Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating pagsamba sa umagang ito. Nawa ang patuloy na tunay na pagsamba na ating ginagawa ngayon sa atin ay patuloy na magbigay talaga ng karangalan sa ating Diyos, at tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Babasahin po natin ang aklat ng Mateo o Matthew, na kung saan ay makikita natin dito ang salita ng ating Panginoon, na kung saan ang kanyang patuloy na pagsaway sa kanyang mga kalaban at sa mga paalala sa mga tao na kanyang iniligtas at kanyang mahina, Pastor. Ito po ay nagpapakita na kung saan ang ating Panginoon ay sinasaway ang kanyang mga kaaway, na kunyari sa kanyang mga kaaway ay sila ay sumusunod sa kautusan, subalit nakikita ng ating Diyos ang kanilang mga puso, ang kanilang mga bunga sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at ng kanilang mga salita. Basahin po natin ang aklat ng Matthew 12:34 to 37. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabuting bagay, gayong kayo ay masasama, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.
Lahat po tayo. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Tayo pong lahat, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa pamamagitan ng inyong salita ay mahahatulan ka. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos, ang banal, ang Ama namin na makatarungan, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Patuloy na kami, O Diyos, ay alam mo ang aming mga puso, ang aming mga salita, ang aming mga ginawa, ang aming mga bagay na iniisip, sapagkat, Panginoon, ang lahat ng ito ay nagmumula sa aming mga kasalanan na puso, at ang aming mga salita, ang aming mga binibigkas sa aming mga bibig ay patuloy mo na nakakitaan ng lasa ng asin na kung saan kapakinabangan ng iglesia, kapakinabangan ng bawat isa, na sa aming pagsasalita, Panginoon, sa aming mga buhay bilang iyong mga anak, ay patuloy mo na kami kakitaan ng isang puso na nagbibigay ng pagpapalakas sa iglesia, pagpapalakas sa bawat isa sa pamagitan lamang na nagmumula sa iyong salita. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at ang iyong patuloy na patnubay sa amin sa umagang ito, sa bagamat ang panahon ay hindi ayon sa amin, ayon sa aming pagkakaroon ng sariling kaisipan o sariling pakiramdam. Subalit, Panginoon, ito ay patuloy mong itinatakda sa panahon na ang mga bagay ay patuloy na masama para sa amin, pero sa iyo ito ay iyong katakdaan. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na pangyayari. Salamat, Panginoon, dahil kami ay natututo at kami ay patuloy na iminumulat mo ang aming mga isipan para kami, Panginoon, ay ma-realize, mapag-isip-isipan, mapagmuni-muni ang iyong kadaklaan at ang iyong patuloy na kapangyarihan, ang iyong sovereign at ang iyong lordship sa buong nilikha mo. Nawa, Panginoon, ang aming buhay sa kabila ng mga nararanasan, sa kabila, Panginoon, ng kabutihan man, kasamaan man para sa amin, ay kayo ang siyang sanggunian namin at patuloy na kami ay magbigay ng tamang pagtugon, tamang pagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa iyo po ang patuloy na kaluwalhatian sa aming pagsamba ay marapatin mo ng aming isipan, ng aming buhay, ang iyong salita na aming pong maririnig ay patuloy na maitago namin sa aming mga puso at sa pamumuhay namin bilang yung mga anak. Alam namin ang aming isipan, ang aming ay kulang na kulang sa kaalaman. Kaya, Panginoon, kami ay humihingi sa iyo ng gabay sa mga bagay na amin nga pong mapapakinggan, at ito ay maisapamuhay ng bawat isa na dadalhin sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. Purihin ka, O Diyos, at patuloy na ang iyong pangalan ang maitanghal at ang iyong salita ang aming patuloy na maipamuhay. Sa tanging pangalan lang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Napakarami po na sa pamamagitan ng mga salita, sa pamamagitan ng mga bagay na naririnig o sinasabi ng bawat isa ay nagkakaroon ng magandang resulta, nagkakaroon ng masamang resulta para sa iba, at sa iba naman ay nagkakaroon ng kapahamakan, tragedy, kamatayan. At sa patuloy na pamumuhay natin ngayon ay ang salita ay napakakapangyarihan.
Ito ay ipinakikita ng aklat ng Mateo na kung saan ay sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang salita ay patuloy na sa atin ay magdadala sa judgment o sa kahukuman doon sa mga bagay o sa mga tao na sa mga tao na hindi sumusunod sa kanyang utos. Ito ay isang paglalahad ng kanyang galit sa mga sumusunod sa kanya, lalo na dun sa mga Pharisee. Alam naman natin na ang mga Pariseo ay mga sumusunod sa Judaism noong panahon ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ang literal na meaning ay Pharisees, na kung saan they are separated para sa mga espesyal na gawain ng time ng ating Panginoon. At ito ay sumusunod kay Jesus habang sila ay nakikita nila kung paano ginagawa ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga kagilagilalas, ang kanyang pagpapagaling sa mga may mga sakit o sa mga bagay na kanyang ginagawa. At napakaraming nasaksihan. Subalit sa kabila ng mga kanilang nasaksihan ay patuloy sila na hinahanapan pa rin ng salita, sa pamagitan ng salita ang ating Panginoong Hesus para siya ay i-condemn at ipapaniwala sa mga tao na si Jesus ay isang fake, na si Jesus ay isang hindi totoong Diyos. Ang kanilang ang kanilang mga itinuturo bilang mga Pharisee ay yun ang kanilang totoo. Napakaraming klase pala ng Pharisees noong panahon ng ating Panginoong Hesus, na isa sa 7 klase, na isa sa mga rito ay isang mga Shemite na nagtataguyod ng kanilang patuloy na katuruan ni Moises, ng Mosiklo, para sa kanilang pansariling mga kapakinabangan. Keeping law for their own profits. Isa pa rito ay yung mga bleeder, na kung saan ayaw nila na tumingin sa mga babae dahil iniiwasan nila na magkasala, hanggang sa ang kanilang mga ulo ay mauumpog na dahil sa pag-iwas, o hanggang ang kanilang mga ulo ay mabangganan na kung sino yung mga kasalubong nila, dahil pag may nakasalubong silang mga babae ay iniiwas na nila, linuyuko, tinatakpan yung kanilang mga ulo, ang kanilang mga mata rin, para sila ay hindi magkasala sa pagtingin sa mga babae. Isa po yun sa mga klase ng mga Pariseo noon. At ang iba pa, at ang minamahal nila ang Diyos dahil sinusunod nila si Jehovah, na sinusunod nila ng kanilang mga puso dahil pa rin sa kanilang pagsunod sa kautusan ni Moises. Pero makikita natin na sa kabila ng mga bagay na kanilang mga pagsunod ay tinawag pa rin sila ng Panginoong Diyos na vipers. Sa chapter 12 ng Matthew, ng verse 24, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay gayong kayo ay masasama? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang mga bibig. Tandaan po natin na ang mga Pariseo ay patuloy na kinakalaban ang ating Panginoong Hesus, na sa kabila ng kanilang mga pagsunod, mga tradisyon na kanilang natutunan
sa kanilang law ay patuloy na lalo lamang nilang pinapasama ang kanilang mga sarili na sa pamamagitan ng mga ganitong bagay ay sa pamamagitan ng kanilang mga salita, ganito ang gawin natin, ganito ang mga gawin natin dahil ang mga bagay na ito ay ito yung mga magagandang bagay na atin ipamuhay dahil ito ay nakalulugod sa Diyos. Subalit sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binibigkas na walang ingat, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahatulan ka. At tayo po bilang mga mananampalataya ay inuutusan ng ating Diyos na patuloy na mamuhay ng ayon sa kanyang naisin, ayon sa kanyang mga binigay sa ating mga utos sa mga pananalita at sa atin po mga pakikipag-usap, sa atin pong mga kwentuhan, sa mga bagay na nakakapagpalago ng sabi nga sa Baptist 1689 Baptist Confession of Faith na kung tayo ay patuloy na magsasalita, nawa ang patuloy na pananalita natin at binibigkas natin ay yung makakapagpalago sa ating iglesia, na tayo ay makakapagpalago sa ating makaka-encourage sa ating mga kapatid, na tayo ay makakapagbigay ng payo sa ating mga nakakausap, makakapagpalakas ng pananampalataya para sa ating kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya nga sabi sa atin sa aklat ng Colossians 4:6 na kung saan ibinilin ni Pablo sa kanyang salita sa Colossians 4:6, babasahin ko po, na ang inyong panalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano niyo dapat sagutin ang bawat isa. Na patuloy na ang ating pananalita nawa sa biyaya ng Diyos ay kakitaan ng kabanalan at kalakasan ng pananampalataya at pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin muli. O Ama naming Diyos, ang patuloy na panalangin namin sa iyo ay ang buhay namin ay mabigyan ka ng kaluwalhatian at ang iyong salita, Panginoon, ang sa aming mga puso na ilinalabas namin sa aming mga bibig ay patuloy na kakitaan ng pagsunod at patuloy na encouragement sa aming mga kapatid, pagpapayo at sa patuloy na kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ganon din sa aming buhay iglesia. Na nawa ay gamitin mo ang iyong salita para ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo at alam namin na hindi kami makakalapit sa iyo, makakapagsalita ng mga bagay na ayon sa iyong itinakda kung kami, Panginoon, ay hiwalay sa iyo. O Diyos naming banal, ang nais namin na panalangin ay pabanalin mo ang aming mga puso, pabanalin mo ang aming mga buhay upang ang aming mga lumalabas sa aming sa mga bibig ay patuloy na ang iyong salita ay makakapagbigay ng kaluwalhatian. Sa iyo po ang papuri, ang pasasalamat, ang luwalhati at ang kadakilaan sa iyo lamang po. Sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-awit na dadalhin sa atin ni Deacon Mike. Sa nga pong pagpapaalala sa atin na sa ating pakikitungo sa makasalanang sanlibutan, ang paalaalangan ng Diyos maging ang ating pananalita ay tunay na kakikitaan ng binagong puso ng Panginoon. Gaya nga po ng binasa, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Maraming taong magaling magsalita pero hindi maitatago ng ganda ng pili ng mga salita ang tunay na laman ng makasalanang puso. Kaya't nawa sa ating pagsamba
ay kakitaan tayo ng tunay na pusong binanal, pusong nakatayo sa pundasyon ng krus ni Kristo, at ang papuri nawa natin habang inilalabas natin ang bawat titik, ang bawat salita sa ating bibig ay nakakapagbigay ng tunay na papuri at pagpapalakas ng ating spiritualidad, pagbabalik ng papuri sa Diyos at ang ating pong ugnayan sa Kanya at sa mga kapatid. Patuloy po tayo sa atin pong pag-awit. Alalahanin natin ang pundasyon ng ating kaligtasan, ang pundasyon ng bumago ng puso ng bawat isang makasalanan para ang ating pakikitungo sa makasalanang sanlibutan ay laging may panlasa ng asin ng Ebanghelyo. Awitin po natin ang The Church's One Foundation. The Church's one foundation is Jesus Christ, her Lord. She is His new creation by water and the Word. From heaven He came and sought her to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Elect from every nation, yet one o'er all the earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one birth, one holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses with every grace and due. Mid toil and tribulation and tumult of her war, she waits the consummation of peace forevermore, till with the visions glorious her longing eyes are blessed, and the great church victorious shall be the church at rest. Yet she on earth hath union with God the Three in One, and mystic sweet communion with those whose rest is won. O happy ones and holy, Lord, give us grace that we, like them, the meek and lowly, on high may dwell with Thee. Sa susunod po nating awitin, nawa tunay nga na ideklara ng bawat bibig ang tunay na pag-asa ng kaligtasan, at sa bawat pananalita na ating ginagawa ay yung kumpiyansa na tunay nating nauunawaan ang Ebanghelyo ni Kristo na nagbigay sa atin ng kaligtasan at kaligtasan para sa mga nawawala. Awitin po natin yung I know whom I have believed. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy He cries in
But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able, which I've committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not what of good or ill may be reserved for me, of weary ways or golden days before His face I see. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I walk the vale with Him or meet Him in the air. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Nakaupo na po tayo para sa pastoral prayer. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Ama namin na makapangyarihan at Diyos na walang hanggan na naghaharing magpakailanman. Patuloy po kaming dumudulog sa iyong paanan sa pananalangin na loobin mo nawa, Panginoon, na kumina ang mga ulan na to at ang mga LPA na nararanasan ng aming bansa ay patuloy, Panginoon, na mawala na. Alam namin ang panganib na dulot nito sa mga low-lying areas, Panginoon, na noong mga nakaraan ay patuloy na lumubog dahil po, Panginoon, sa mga bagyo. Dalangin din namin, Panginoon, na patuloy mo ding patnubayan ang patuloy na pagsamba ng mga mananampalataya sa buong mundo. Patuloy na tumulong, ikaw ang kumilos sa buhay, Panginoon, ng mga preacher at patuloy sila makapangaral ng iyong salita ng mainam ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin na patuloy ang mga mananampalataya ay mabuksan ang isipan at lalo, Panginoon, maging matatag sa pananampalataya. We pray, Panginoon, na patuloy ang nawa ikaw ang kumilos sa
mga Reformed preacher na patuloy na lumaganap ang nakikinig, Panginoon, sa kanilang mga pagtuturo upang sa ganon ang muli ay maranasan ng mundo ang minsan pa ay dalisay na pangangaral na iyong salita. Nananalangin kami, Panginoon, sa iyo na ikaw ang Diyos na tumulong sa mga mananampalataya na ang kanilang mga natututunang salita mo ay maisabuhay nila, especially, Panginoon, sa usapin, Panginoon, ng theology. Nawa, Panginoon, ang mga doktrinang ito'y patuloy na maunawaan ng mga mananampalataya. At hindi lang yon, Panginoon, kundi lumalim ang pagsasabuhay nito at maiugnay ito sa lahat ng aspeto ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Nalangin namin patuloy sa iyo ang mga Bible study na aming ginagawa. Nawa, patuloy kang kumilos at buksan mo, Panginoon, ang isipan ng mga nakikinig sa amin na madala sila sa pananampalataya kay Jesucristo na aming Panginoon sa paglipas ng mga panahon na ito na patuloy na pag-aaral. Ikaw, Panginoon, ang magdala din sa amin ng patuloy na mga lalaki at mga babae magtuturo at magbubukas ng mga Bible study at nawa sa pamamagitan ng mga Bible study ito ay patuloy na makita na ang iyong church ay isang church na napapagkatiwalaan mo ng iyong kaharian. Maasa din kami, Panginoon, na patuloy na ikaw ang patuloy na magbibigay sa amin ng katagumpayan sa mga pinapanalangin namin, especially, Panginoon, sa aming church na alam mo na abnormal ang kalagayan sa ngayon dahil sa pandemya. Maasa kami sa patuloy na pagtatagumpay ng mga bakuna ay patuloy din makaranasan namin na maging normal muli ang aming buhay. Sa iyo po ang lahat ng glory, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron nga man pong kayamanan ng puso ang hinahamon sa bawat isa po sa atin, nawa ito po yung bahagi na kung saan inaalala natin ang pagliligtas ni Kristo. Tayo bilang makasalanan ay umasa lamang sa biyaya niya, na nawa ay marinig din ng bawat isang nakikinig sa atin sa lahat man ng panahon o sitwasyong bubuksan ng Panginoon. Nawa ang bawat katotohanan na lumalabas mula sa ating puso patungo sa ating bibig ay ang pangyayari sa punto ng buhay natin na tayo nakaranas ng habag at awa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ng Kanyang Ebanghelyo. Awitin po natin ng may pagpapasalamat at umapaw sa ating puso ang I love to tell the story. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all the golden dreams. I love to tell the story. It did so much for me, and that is just the reason
I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story. It's pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best. Seems hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Magandang umaga po sa atin muli mga kapatid, at muli ay purihin ang Panginoon sa umagang ito na binigyan tayo ng Diyos muli ng pagkakataon na sumamba sa huling pagkakataon sa loob ng taon na ito. So muli tayo ay magpuri sa Panginoon at dumulog sa Kanyang kahabagan sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin na makapangyarihan at Diyos naming walang hanggan, salamat pong muli sa iyo sa umagang ito na minsan pa, bagamat maulan, ay tinipon mo, Panginoon, ang iyong kongregasyon para sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Nawa patuloy po kaming patnubayan ng iyong banal na Espiritu upang sa ganon, makapag-aral kami ng naaayon sa iyong kalooban at patuloy, Panginoon, maitaas namin ang iyong kaluwalhatian at madakila ka namin sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Ang dalangin namin, Panginoon, sa patuloy naming pag-aaral, loobin mo na hindi lang pangunawa sa pagkaunawa ng iyong salita, kundi pangunawa kung paano namin ito isasabuhay. Sa iyo, Panginoon, ng glory, at nawa matagpuan mo ang iyong mga anak na nakahanda lagi sa iyong pagkalawang pagparito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang bagong balita ang gumimbal sa buong mundo ngayong linggong ito nang sabihin ng London na nakadiskubre sila ng bagong strain ng COVID-19 sa kanilang bansa. At ang makikita natin, mga kapatid, ayon sa pagsusuri ng kanilang mga sayantipiko, ito daw po ay napakabilis makahawa. Hindi lang ito mabilis makahawa, kundi mas
mabagsik kaysa sa dating naunang lumabas na strain ng virus. At makikita po natin ang reaksyon ng London tungkol dito. Nag-lockdown po sila, no po, at pagkatapos ay nagkaroon uli ng mga massive na testing upang sa ganon ay hindi na kumalat muli at maranasan nila ang isang napakalungkot at sabihin natin nakakatakot na pangyayari sa pagkalat ng virus sa kanilang bansa. At makikita din natin mga kapatid ang reaksyon ng European Union. Automatically, nang maraman ito at sinabi ito ng London at kanilang nalaman, kinancel nila ang lahat ng flight mula sa London papunta sa kanilang mga bansa. At ganun din, isinarado din nila ang kanilang flight mula sa kanilang bansa papunta sa London. Napakaganda po ng ganitong klase ng mga reaksyon. Sa ganitong panahon ay hindi dapat mabagal ang reaksyon ng ating bansa o ng mga bansa at ganun din kahit tayong mga mamamayan. Dahil alam natin na maaaring sabihin natin uli ay magkaroon ng malawakang infection na mapapabagsak uli ang ating ekonomiya at mailalagay ang ating kalusugan po sa peligro. Makikita natin yung reaksyon nila dito na kinapapalooban po ng maayos na karunungan o yung knowledge nila sa virus. No po. At dahil doon na meron silang maayos na knowledge tungkol dun sa anong klaseng virus ito at gaano ito nakakatakot, mabilis ito makahawa, ay naging mapagbantay po sila sa kanilang ginagawa sa araw-araw. Maaring yung mga mamamayan ay may mga bahagi dito na relax na sila dahil matagal na, nasanay na sa ganitong klase ng buhay. Pero ang pamahalaan nila ay laging nagbabantay sapagkat alam ng pamahalaan na maaari itong maglagay sa kanila muli sa peligro. At nung sa kanilang pagbabantay ay nakita nila ito na muli ay nagkakaroon ng infection, naroon ho ang immediate na kanilang pagtugon. Bilang mananampalataya, kung ganito ang reaksyon ng tao doon sa mga bagay na nakikita nila sa kanilang paligid, tayo bilang mananampalataya dapat din natin makita at naging mapagbantay tayo sa ating buhay kung paano tayo nagre-react sa isang mundong makasalanan. Ito ang ating pinag-aaralan sa loob ng 2 linggo at nais kong basahin sa inyo ang talata na ating pong tinatalakay. Sa aklat po ng Colossians chapter 4 verses 2 to 6. Ang sabi po, Kolosas, pangkat na 4, talatang 2 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Magpatuloy kayo sa pananalangin, kayo'y bagamat may pasasalamat, magbantay na may pasasalamat at dinalangin niyo din kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang amin maipahayag ang hiwaga ni Kristo at dahil din dito ako'y nakagapos upang ito'y aking maipahayag gaya ng aking nararapat sabihin. Lumakad kayo na may karunungan sa harapan ng mga nasa labas na inyong samantalahin ang pagkakataon na inyong pananalitay naway laging may biyaya na may timpla ng asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Tayo bilang mananampalataya, sabi nga ng ating mga pag-aaral, ay tayo binanal ng Panginoon, iniligtas tayo at ginawang banal, pero at the same time, narito tayo at nabubuhay sa isang mundong makasalanan. Hindi tayo inalis ng Diyos dito. At nais natin makita bilang mananampalataya na tama yung magiging reaksyon natin sa mundong ito. Hindi yung natatakot tayo to the point na kinukulong natin ang ating mga sarili sa 4 na sulok ng ating tahanan. O kaya ay umiiwas tayo na magkaroon tayo ng mga kaibigan na hindi mananampalataya, especially sa ating mga anak. At ganun din, maaaring tayo sa ating takot na mahawa tayo ng kasalanan, tayo ay naroon at natatakot tayo makihalubilo, magkaroon ng sabihin nating ugnayan sa mga taong ito. Kung hindi naman, masyado naman tayong liberal, ay naahawa na tayo sa takbo ng mundo. Makikita natin bilang mananampalataya, ang tama nating reaksyon sa makasalanan ng mundo ay yung pangangaral ng Ebanghelyo na pag-aralan natin yan last week. Ang sabi ni Pablo, manalangin. Ipanalangin hindi lang yung mga unbeliever, kundi yung mismong preaching ng gospel na maging kompleto to at hindi lang yon, kundi magkaroon ng maraming oportunidad na bukas para sa atin bilang iglesia, bilang individual na may pangaral ng Ebanghelyo. Dapat naroon yung ating dalamhati, pigati at yung ating sabihin nating kalungkutan na nakikita kapag nakikita pinag-uusapan ang sanlibutan. Pangalawa, dapat ipakita natin ang uri ng buhay na meron tayo. Ito'y sa pamagitan ng pamumuhay sa karunungan.
makikita ng mundo na tayo ina-apply natin ang salita ng Diyos sa bawat yugto ng ating ginagawa sa pakikisalamuha sa kanila. Sa pamamagitan nito, nare-rebuke ang kanilang kasalanan at the same time nagbibigay ng liwanag sa kanila kung sino ang Diyos natin. Ngayong umaga, ititingnan natin ang panghuli at titingnan natin dito ang isa pang reaksyon na dapat makita sa atin kapag pinag-usapan ang ating reaksyon sa ating makasalanang mundo. Ang sabi ng Scripture, dapat po daw bilang mananampalataya, tayo ay naroon, maingat na maingat sa ating pananalita. Ang sabi po ng verse 6 ay ganito, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Makikita po natin dito mga kapatid ang tatlong bagay na tinuturo ng Panginoon. Ang pananalita daw natin una ay dapat puno ng biyaya. Ikalaway may lasa ng asin. Pangalawa ay lagi dapat meron itong laging tumutugon ng merong pagkatuto sa nakikinig at nagsasalita. O sabi po ng pangatlo, laging merong tugon, laging tumutugon ng merong pagkakatuto. So tingnan po natin yung una, puno ng biyaya. Ang sabi po ng Scripture dito sa atin, ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Una, dapat natin makita, merong maling interpretasyon kapag sinabi, dapat ang ating pananalita ay puno ng biyaya. Kadalasan po nakikita ito ng maraming mananampalataya na ang sabi ay yung pamamaraan ng pananalita. Sabi niya, kailangan kapag nagsasalita kayo, dapat sa paraan ng merong biyaya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay hindi dapat magaspang na pamamaraan. Ikalawa, dapat makita natin, dapat daw ang pamamaraan ay merong awa at habag. Totoo mga kapatid na tinuturo ito ng buong Scripture. Dapat sa mananampalataya na mumutawi sa kanyang pananalita kung ano yung nakikita sa kanyang pagkilos. Ano yun? Sa pamamagitan ng pananalita na sa paraan ng biyaya. Pero mga kapatid, sa context po, kapag binasa nyo ito ng mabuti, hindi ito ang sinasabi ng talata. Mga kapatid, hindi sinasabi yung paraan. Bagamat ang sabi ng Scripture, tama. Ang inyong pananalita dapat sa pamamaraan ito ay puno ng biyaya. Ang sinasabi po sa atin ito ay yung nilalaman ng ating mga pananalita. Ang sabi ng Panginoon sa atin, kada kayo makikipag-usap, hindi lang sa kapwa nyo mananampalataya, especially kapag tayo nakikipag-usap sa unbeliever, or sa ating pakikipag-usap sa kapwa natin mananampalataya, merong nakikinig na unbeliever. Dapat daw may content ito o nilalaman na pananalita na puno ng biyaya. Mga kapatid, dapat makita sa atin, ang sabi ng Scripture, ang subject matter o ang pinag-uusapan dapat natin ay laging merong laman na grace. Mga kapatid, especially kapag ang kausap natin ay unbeliever, harap-harapan, kada makikipag-usap tayo sa kanila, dapat lumalabas sa ating bibig ang pananalita tungkol sa biyaya ng ating Panginoon. Ganun din kapag ka nakikipag-usap ang mananampalataya sa kapwa mananampalataya, tapos merong unbeliever na audience kayo. Maaring barkada nyo, kaopisina nyo, tapos may kaopisina kang believer na nagkukwentuhan kayo. Ang sabi, dapat meron kayong intensyon sa inyong pakikipag-usap na mayroon itong laman na biyaya. Upang sa ganon, intentionally, naririnig ng mga unbeliever na ito ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, una sa lahat, pag pinag-usapan natin ang salitang biyaya, hindi ito tumutukoy sa mga bagay na material na ating tinatanggap. Totoo, yan ay bahagi ng providence sa atin ng Diyos. At maaaring kapag nag-uusap tayo ay maririnig sa atin ng mga taong ito kung paano ang Diyos ay nag-provide ng mga bagay sa atin sa araw-araw. Pero tandaan ninyo mga kapatid, ang mga unbeliever, lagi yan ang interpretation nila ng biyaya o kung tawagin nila sa ating kapanahunan ay blessing. Ito'y tumutukoy lagi sa mga bagay na material at mga bagay na temporal. Mga kapatid, huwag tayong magkaroon ng maling interpretation na kapag sinabi ang salitang grace, biyaya, tumutukoy ito sa mga bagay na material. Hindi ganoon ang pinapakita sa atin ng Scripture.
Ang biyaya, tandahan natin ang biblical na kahulugan nito. Ito'y nangangahulugan ng kagandahang loob ng Diyos na kanyang ibinibigay o pinararanas sa mga hindi karapat-dapat. O sa lingwaheng ginagamit ng ibang theologian, kagandahang loob ng Diyos na kanyang pinararanas, ibinibigay sa mga taong kaaway niya o lumalaban sa kanya. Ang sabi ng Scripture, mga kapatid, yan dapat ang laman ng ating pakikipag-usap. Na yung araw-araw na ating pagkakaranas sa biyaya ng Diyos na ginagawa niya sa ating buhay. Mga kapatid, hindi mahalaga sa Diyos kung ang kausap natin ay patay sa spirito. Marami kasing mananampalataya, ganun ang katwiran. Pastor, hindi naman makakaintindihan ng grace ng Panginoon kasi patay ang kanyang spirito. Wala siyang pagkaunawa sa mga bagay na spiritual. Ang pinag-uusapan namin ay mga bagay na spiritual. Tsaka, Pastor, ang hirap makipag-communicate sa kanila sa larangan ng kaharian ng Diyos. Alam ng Panginoon yon, mga kapatid, at alam yon ni Apostol Pablo. Pero kahit na gano'n ang konteksto at kalagayan ng buhay spiritual ng mga unbelievers, ang sabi niya, hindi pwedeng hindi magkakaroon ng biyaya sa inyong pakikipag-usap. Mga kapatid, tumutukoy ito sa pagkilos ng biyaya ng ating Diyos sa ating kaluluwa. Ang mga bagay na natututunan natin sa ating Panginoon mula sa Scripture at kung papaano ang katotohanan ng banal na kasulatan ay nagkakaroon ng pagbabago sa ating pagkatao sa pamamagitan ng kabanalan. Hindi lang yun, mga kapatid, kung papaano ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ay kumikilos sa ating pagkatao upang sa ganun yung ating fruit of the Spirit, yung mga ugaling Kristiyano ay pinauunlad ng Panginoon sa araw-araw. Kung papaano ang ating Diyos ay pinakikilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Scripture at kung papaano ito bilang mananampalataya ay nagagamit natin sa araw-araw. Tandaan niyo, mga kapatid, kung tayo bilang mananampalataya ay nakakaranas ng problema, hindi lang financially, spiritually, physically, sa mga bagay na yan, yung mga tao din naman niya yun. Mga unbeliever na yon na nakikinig sa atin o gustong makipag-usap sa atin, meron din silang kaparehong problema na ating dinadaanan. Ang kaibahan lang sa atin ay meron tayong dakilang Diyos na kung saan tayo ay binibigyan ng biyaya araw-araw para mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. Walang pinagkaibang buhay at karanasan natin sa kanila, maliban na lang dahil may Diyos tayo na kumikilos sa atin, kaya ito nalalagpasan natin. Mga kapatid, sabi, ito ang dapat laman ng ating pakikipag-usap sa kanila upang madala natin ang pag-asa na dala ng Panginoong Jesucristo para sa kanilang buhay. Tandaan niyo, mga kapatid, hindi lang naman pansamantalang relief sa family problem nila yon. Hindi lang simpleng relief sa kanilang dinadaanan na financial problem sa kanilang pamilya. Alam natin ang root ng lahat ng bagay na ito, ang kasalanan ng tao. Kaya napakahalaga na ibigay natin ang Panginoong Jesucristo sapagkat sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Panginoon, ng ating Diyos sa kanilang kasalanan, ay mararanasan nila maaaring hindi ang ginhawa, kundi ang buhay na walang hanggan at mayroong pag-asa sa buhay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoon. Nais nating ibigay sa kanila ang ating natutunan, ang ating pagpapatuloy at ang mga bunga ng biyayang ito sa araw-araw nating buhay. Totoo na hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganito ang laman ng ating pakikipag-usap sa kanila. Maaaring tinatanong nila sa atin, paano gagawin ang mga bagay na ito? Ano ba ang dapat kong gawin? Mga kapatid, minsan mga bagay na praktikal o tinatawag nating common grace. Pero sabi ng Panginoon sa atin, ang turo sa atin ng text na ito na ating pinag-aaralan sa verse 6, huwag nating kalimutang ilagay ito sa usapan. Iduktong natin ang pag-asa sa pamagitan ng mga talatang ito. Humanap tayo ng pagkakataon na maiduduktong ang lahat ng usapan sa usapin ng banal na kasulatan at usapin ng biyaya. Mga kapatid, ang mundo, dahil sa kanyang religious influence o yung tinatawag nating modern spirituality na dala ng charismatic, lagi itong nagsasalita at nakikipag-usap tungkol sa kanilang Diyos sa mga tinatawag nilang
blessing na kanilang tinanggap, especially sa mga bagay na material. Tandaan natin ang lahat ng bagay na ito na nakikita natin na influence ng reliyon, na para bang napaka-spiritual ng lahat ng tao sa mundo. Nung isang araw, may kakilala si Daddy yung nagtitinda ng dyaryo. Nung mga bata pa kami, yung naghahatid, dumaan sa bahay. Nag-usap sila ni Daddy hanggang saan na uwi? Sa pag-uusap nila tungkol sa pananampalataya. Ano pala yung lalaki na yon? Dating daan. So, usap silang dalawa ni Daddy. Kapatid, tandaan natin, kung ang mga taong ito, handa nilang isingit ng isingit ang kanilang pananampalataya dahil excited sila dito, how much more tayo bilang mananampalataya na meron tayong tunay na spiritualidad at pananampalataya. Pansinin niyo ang mga reliyon na ito. Handa silang lagi makipag-usap tungkol sa kanilang sariling pananampalataya. Totoo yun, nagdala ito sa kanila ng magandang ethics. Pero hindi maka-Diyos at hindi godly living. Samantalang tayo, kapag tayo nagsalita ng grace sa kanila, hindi lang nating binibigay ang kaligtasan, kundi nag-o-offer tayo ng godly living sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Mga kapatid, dito tayo hinahamon ng ating Panginoon. Oo, very religious ang mundo. Pero tayo ba? Merong ba tayong puso, pagmamahal, pagkalinga sa mga unbeliever? Hindi dapat malimitahan ang ating pagmamahal sa ating kapwa mananampalataya, bagamat sila o tayong magkakapatid ang prioridad ng ganitong pag-ibig. Pero bilang mananampalataya, dapat matuto din natin silang mahalin. At meron din ba tayong malaking pagmamahal sa pamagitan, malaking pagmamahal sa biyaya ng Diyos? Do we really love the grace of God? Mga kapatid, ang isang mananampalataya, dapat ang biyaya ng Diyos o yung grace ng Diyos umaapaw sa ating puso na mayroong pagmamahal. At dapat tayo bilang mananampalataya ay makitaan tayo ng ating Diyos dahil napakahalaga sa atin ng biyayang ito. Ang ating pananalita sa mga taong ito ay punong-puno ng biyaya ng ating Panginoon. Ang isang Kristiyano na si Jesus ang sentro ng buhay, ay hindi lamang ito makikita sa kanyang maka-Diyos na pamumuhay. Kapatid, yung talata mismo nagsasabi sa atin, godly living is not enough for a person who loves Christ. Hindi sapat ang godly living sa isang taong nagmamahal kay Kristo. Dapat natin tandaan na kasama ng maka-Diyos na pamumuhay ay dapat merong itong manifestation sa isang aktibong maka-Diyos na pananalita. Hindi sufficient sa Kristiyano na mabuhay siya na maka-Diyos. Dapat umaapaw din ito sa kanyang bibig sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa mga taong labas sa karya ng Diyos ng isang pakikipag-usap na umaapaw sa biyaya. Isang pananalita na puno ng biyaya ng Diyos. Isang pananalita na testimony sa mga tao. Hindi sapat ang patotoo ng ating buhay. Kailangan natin makiksalita. Kailangan natin makipag-usap. Kailangan sabihin sa iba ang tungkol sa biyaya ng ating Diyos na ating nararanasan. Ang pananalita ng Kristiyano ay may kasama sa makasalanang mundo. Papaano to? Sabi nung una, puno ng biyaya. Ikalawa, ang sabi ng scripture na ating pinag-aralan, may lasa ng asin. Sabi nung talata na yun sa Colossus 4:6, ang inyong pananalita ay naway laging may biyaya na may timplang asin. Mga kapatid, ang asin ay isang metaphor o pagsasalarawan na ginagamit sa banal na kasulatan. Mga kapatid, kung papansinin natin, ginamit ito sa aklat po ng Matthew chapter 5 verse 13. Ano po, yung asin ng sanlibutan. Ganon din ang pagkakagamit ito sa Mark 9:50. Tumutukoy ito sa ating pamumuhay na dapat kakitaan tayo ng isang banal na pamumuhay upang sa ganon ang buong mundo ay makita ito at magkaroon tayo ng pagkakataon maihayag si Kristo sa kanila. Merong buong pagkatao dapat na makita kapag sinabing tayo lumalakad sa mundong ito na parang asin o tulad ng asin, dapat makita sa atin hindi lang yung godly living,
kung hindi dapat makita sa atin bilang anak ng Diyos na nakapaloob sa maka-Diyos na pamumuhay, pagsunod at paglilingkod. Mga kapatid, kung wala yung dalawang elemento na yon, hindi pa rin natin masasabing tayo man nabubuhay na maka-Diyos. At kapag napanood ito ng unbeliever, talaga naman sasabihin nilang, totoong merong buhay na Diyos. Sapagkat itong taong ito, nakilala ko to kung ano buhay niya na masama, pero ito ngayon, nakikita ko paano siya nabuhay sa kabanalan. Binago siya ng Diyos na ito. Mga kapatid, tandaan natin, sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ang binabanggit. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang hamon sa atin ng Panginoon, it is not sufficient for a believer to live a godly life. Makikita natin sa pangungusap na ito, sa talata, yung asin sa pananalita. Sa konteksto naman po ng Colossians chapter 4, verse 6, ang asin ay ginagamit bilang metaphor o pagsasalarawan ng isang pananampalatayang Kristiyano. At alam natin kapag pinag-usapan ang salitang asin, may dalawang bagay po tayo makikita dyan sa Scripture. Una, merong itong preserving effect mula sa pagkabulok sa kasalanan. Binibigyan sa atin ng diin mula dun sa mga pangungusap na yon na mahalagang makita ng mga Kristiyano na ang ungodling pananalita ay nagdadala sa mundo sa lubusang pagkabulok ng kanilang pagkatao. Ibig sabihin po mga kapatid, nakikita natin kung paano lumalala ang pangungusap ng mundo. Hindi lang yung uri ng kanilang, sabihin natin mga kapatid, ay pagkilos, practice o uri ng pamumuhay. Nagsisimula ang mga bagay sa pamamagitan ng pananalita. Pansinin ninyo ang mga awit na ating naririnig ngayon na awit ng mga kabataan. Kung hindi ito violente, punong-puno ito ng, sabihin natin, pakikipagtalik doon sa loob ng awit na yon. At ang sabi, ganun din kung paano magsalita ang mga tao. Pag nanood kayo ng mga movies, wala kayong maririnig kundi magmura. Minsan, nanonood ka na nga lang sa YouTube ng actual video, sabihin natin yung pang-araw-araw na buhay ng mga tao, walang ginawa ang tao kundi magmura. Ano sabi ng Scripture? Kung babalik rin ninyo ang sinasabi ng Panginoon na ang asin ay mayroong preserving effect, ang isang pananalita na ungodly, mayroong siyang destructive na effect sa buong mundo. Lumalala ang kalagayan ng tao dahil nagsisimula ito sa kanilang pananalita na hindi maka-Diyos. Mga kapatid, para itong ketong, hindi lang nakakahawa sa iyong kapwa. Hindi ko ma-relate yung COVID kasi. Kasi yung COVID po kasi, napapagaling, maaaring hindi ka ma-infect. Pero ang ketong mga kapatid, kumakain ito ng laman ng tao. Kaya nakakita kayo ng isang tao may malalang infection ng ketong, makikita nyo kung paano siya nabubulok. Hindi lang siya in pain, kundi nababawasan ng bawat parte ng kanyang katawan, kinakain ito ng mikrobyo. Mga kapatid, ganun din ang epekto sa pananalita kung wala itong alat ng asin. Ang layunin ng mga gantong layunin ng pananalita na may asin ay pigilin ang epidemya ng kasalanan na bumabalot sa mundo. Yun ang purpose noon. Hindi lang yung ating buhay. Once na ang mananampalataya, narinig na nilang nagsalita, hindi lang na punong-puno ng biyaya, kundi may lasa ng asin, pinipigilan ito ang pagsama ng buong mundo. Pansinin niyo mga kapatid, kahit ang usapin ng LGBT, getting worse every day. Nabasa ko kasi yun sa module ng anak ko. Isipin ninyo, binabago na ng module na itong isipan ng mga bata upang sa ganon, yung kanilang kasarian, sa wikang Ingles ang ginagamit ay gender. Ang sabi ang gender, hindi yung pagkapanganak o kasarian na nagdidikta. Yan ay ayon sa iyong pinipili. O ayon sa activity, ang sabi, ang challenge sa kanila ay simple lang. Ano yung mga natutunan mo sa magulang mo, sa iyong mga kaibigan, at sa iyong reliyon? Ngayon, ano yung natutunan mo mula sa aralin na ito? Isipin nyo kung paano sina-challenge ng LGBT, pati ang ating pananampalataya, na ang bata, para sabihin sa mga bata, huwag kayong maniwala sa kanila. Ang inyong kasarian ay pinipili ninyo at hindi yun ayon sa inyong kapanganakan o hindi ayon sa inyong genetic code.
Mga kapatid, ang sabi, sa pamamagitan daw ng pananalita ng mga mananampalataya na mayroong asin, nananatili itong hinaharangan ang paglala nito. Kahit sa loob ng ating tahanan, mga kapatid, hindi ba? Kapag ang ating mga anak ay gumagawa ng kasalanan at nagsalita tayo bilang magulang, lalalaba yung kanilang paggawa ng kasalanan. Pag ang ating anak ay hindi mananampalataya, alam natin, lalalim ang kasalanan sa kanya. Pero anong epekto ng ating pananalita? Pine-preserve sa kanya yung, sabihin natin, pagpigil sa paggawa ng masama. Kaya kapag namatay ang mga magulang, ano nangyayari? Lumalabas ang kasalanan sa bata at hindi ito napipigilan sapagkat wala ng asin pipigil dito. Kung magsasalita tayo ng merong paninindigan laban sa kasalanan, mapipigilan nito ang paglaganap. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ganito ang epekto sa family, especially sa ating mga anak, at ito ang epekto sa paaralan, sa lipunan, sa ating trabaho. Hanggat nakikita nila ang isang mananampalataya na nagsasalita, mahihirapan silang gumawa at magpatuloy sa kasamaan. Gagawin at gagawin nila ito ng palihim, pero matatakot silang gawin ito ng hayagan. Mga kapatid, ang mga mananampalataya sa ating kapanahunan, lalo na tayo mga Pilipino, napakatakot nating magsalita laban sa kasalanan. Hindi natin mai-rebuke, hindi natin maiduktong yung gospel ni Christ. Natatakot tayo magsalita tungkol sa puot ng Diyos sa kasalanan ng tao. At humamon sa mga tao na magsisi ng kanilang kasalanan upang sa ganon, maranasan nila ang kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hindi na tayo katulad ng mga mananampalataya ng unang panahon na napakalaki ng pag-ibig nila sa makasalanang mundo at nananalangin sila na mayroong pagtangis kaya hindi nila mapigilan ang kanilang sarili at sabihin na mayroong pagmamahal at pagkamuhi sa kasalanan, na kasalanan ng ginagawa mo, huwag mo ituloy. Huwag kang matakot lang sa hukuman ng tao, matakot ka sa eternal na hukuman ng ating Diyos. Maraming mananampalataya sa ating kapanahonan na takot silang mawala ang comfort nila sa buhay ng lubusan. Nilang ini-enjoy. Yun lang naman yun, mga kapatid eh. Very comfortable tayo sa ating kalagayan at lagi tayong natatakot na lumabas sa comfort zone na yun at mawala ito sa atin. Bakit? Kasi lubusan tayo nag-i-enjoy dito. At habang sila'y nag-i-enjoy, lalong lumalaganap ang kasalanan sa kanilang paligid at hindi nila namamalayan na kanilang konsensya ay kinakalyo na dito. Bukas makalawa, bahagi ka na nito. Nawawala na yung na-offend ka kapag nakakarinig ka ng unholy na pananalita. Pangkaraniwan na sa iyo to. Wala nang kumukurot sa iyong pagkaluluwa, sinasabing, hindi ka ba namumuhi sa kanilang sinasabi? Hindi ka ba naawa sa mga taong ito? Mga kapatid, tandaan ninyo, nagsasalita sila ng mga religyoso mga bagay pero walang lasa ng asin. Ulitin ko nyo sa inyo mga kapatid, nagsasalita ng mga bagay na religyoso pero walang lasa ng asin. Sobrang tabang ang kanilang religious na pananalita na maging ang Diyos ay hindi makitaan ng tunay na preserving effect ang mga ito. Mga kapatid, wala itong pinagkaiba sa mga Pariseo, Eskriba at Saduceo ng panahon ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng tao naniniwala sa kanila, lahat ng tao nag-i-enjoy, lahat ng tao sumusunod sa kanilang turo. Faithful sila in obedience sa mga turong ito. Pero mayroon bang preserving effect ang mga bagay na ito? Ang kanilang pananalita? Wala. Si Jesus ang nagdala ng alat. Nung simulan niya magturo siya laban sa kasalanan. At habang nakikita ng mga Fariseo, Eskriba, Saduceo, ang Panginoong Jesucristo, totoo nagagalit sila, nagpupuyo sila laban sa Panginoon. Hindi nila kasi magawa ang kanilang gusto kasi mayroong aatake sa kanilang makasalanang gawain. Ganon din na nakikita ng mga tao. Kahit sa loob ng iglesia, hanggat naroon ang pag-atake ng mga mananampalataya sa kasalanan, mapipigilan at mapipigilan ito, especially sa pamamaraan ng church discipline. Pagkatapos ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga alagad. Kaya mga kapatid, dito tayo hinahamon ng Panginoon.
Merong banlasa ng asin ang iyong pakikipag-usap sa mundong makasalanan. Yun ang description sa atin ng Panginoon. Isa siyang mundong makasalanan, kaya kailangan mo magsalita na may alat. Magsanay ka sa loob ng church. Sa tuwing makikipag-usap tayo sa isa't isa, talakayin natin ang mga bagay tungkol sa mga bagay na spiritual. Paglilingkod, pagsunod, pagmamahal sa Diyos, paglaban sa kasalanan, upang sa ganun sa paglabas mo sa mundong makasalanan, naroon ka at meron kang kakayahan magsalita. Palawakin mo ang iyong pag-aaral para meron kang masasabi tungkol sa Panginoon at laban sa kasalanan sa mga taong ito. Hindi lang ito asin ang ibig sabihin ay paglaban sa kasalanan, tumutukoy din ito sa pangungusap na mayroong karunungan o wisdom. Mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, ang alat ay tumutukoy din sa isang pananalita na punong-puno ng karunungan. Last week, nakita natin na mahalaga pamumuhay ayon sa karunungan, sa harapan ng unbeliever. Ngayon, ang sinasabi ng Panginoon, hindi ka lang mabuhay na may karunungan, kailangan mo din magsalita ng mayroong karunungan. At papaano ito? Sabi, ang pakikipag-usap na mayroong karunungan, dapat makita dito ang application ng Scripture sa daily o araw-araw na pamumuhay natin. Ibig sabihin nito, mga kapatid, yung ethical na buhay ng isang mananampalataya. Kung ano yung natutunan mo mula sa Panginoon, dapat ito na i-apply mo sa iyong sarili. Ang sabi po ni John Frame sa kanyang aklat, binigyan niya ng magandang kahulugan ng salitang doctrine. Sa wikang Ingles, ganito po ang pagkakasabi niya, doctrine is the word of God in use to create and deepen one's knowledge of God and to encourage an obedient rather than disobedience to respond to His revelation. Or more briefly, doctrine is the application of the Word of God to all areas of human life. Sa Tagalog, ang sabi, ang doktrina ay ang paggamit ng salita ng Diyos upang lumika at mapalalim ang karunungan ng isang tao tungkol sa Diyos at hamunin siyang maging masunurin kaysa maging masuwayin sa pagtugon sa kapahayagan ng Diyos. O sa imaikling pananalita, ang doktrina ay ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay ng tao. Iyan po ang wisdom. Inilagay lang nila ni John Frame sa salitang doctrine. Makikita natin, mga kapatid, bilang mananampalataya, ang sabi niya, kapag nagsasalita ka sa mga unbeliever, gamitin mo ang salita ng Diyos. Huwag mo lang ituro yung eksaktong salita ng Diyos, kundi ituro mo sa Kanya kung paano niya ito ipamumuhay. Kapag nakikipag-usap tayo, ay napakahalaga na mailapat natin at mabigyan natin ng buhay o mabigyan ng application sa kanilang ethical life ang salita ng Diyos sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, especially kapag may content ito na doctrine. Mga kapatid, habang nararanasan ng mga Kristiyanong application sa salita ng Diyos, ay mas madali niya itong maisabuhay. At kapag naisa sa buhay natin ang salita ng Diyos, kapag tayo ay nagpapayo sa mga taong ito, practical na. Dinidiscuss mo na ito, turo ng Panginoon sa Scripture, therefore itong uri ng buhay na meron tayo. Mga kapatid, tandaan natin, ang salita ng Diyos ay hindi isang head knowledge. Sa sanlibutan, para sa kanila, ganito ang kanilang pananaw. Ang Scripture ay isang head knowledge. Pagdating sa kanilang ethical life, hindi na itong Scripture ang kanilang sinusunod, kundi ang kanilang damdamin at ang kanilang earthly philosophy. Kaya makikita natin maraming Kristiyano na detach yung kanila o hiwalay o malayo yung kanilang natutunan sa Scripture sa kanilang uri ng buhay. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, kapag nakipag-usap kayo sa unbeliever, dapat season with salt. Ituro nyo sa kanilang Scripture ng Diyos at kung paano ito tutugunan ang kanilang existing na kalagayan sa buhay. At ang sabi, mula doon, makikita nyo, yung karunungan ng Panginoon ay kanilang pangahawakan hanggang sila ay dumating sa pagkaunawa sa kaligtasan ng Panginoon. Dito tayo naihahamon ng ating Diyos, mga kapatid. Mahalaga ba sa iyo ang wisdom?
ang application ng Scripture na isa sa buhay mo ba ito? Naging ka bang masunurin sa Panginoon o hindi? Tandaan ninyo, ang pananalita na seasoned with salt, nakikita sa buhay ng isang nagsasalita ang kanyang pagiging masunurin sa kanyang Diyos at paglilingkod. Mga kapatid, hinahamon tayo ng ating Panginoon. Kailangan natin magsalita na puspos ng alat na mayroong karunungan sa harapan ng unbeliever upang makita ng mga taong itong walang pinakamainam na Diyos maliban sa ating Diyos at walang pinakamainam na tagapagligtas kung hindi si Jesucristo at walang pinakamainam na buhay kung hindi yung nasa ilalim ng pamamahala ng banal na Espiritu. Nakita natin yon mga kapatid, ang pananalita ng Kristiyano sa makasalanang mundo. Una, puno ng biyaya. Pangalawa, may lasa ng asin. Pangatlo, mayroong layunin na tumugon ng mayroong pagkakatuto. Ang sabi nung verse 6 na yon, upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Mga kapatid, dito makikita natin gaano ba kahalaga para sa isang mananampalataya na magsalita ng puno ng biyaya at may lasa ng asin. Mga kapatid, sabi sa pamagitan ng ganitong uri ng pananalita, ang bawat mananampalataya na gumagamit nito, natututo din sila sa kanilang sarili. Mga kapatid, pansinin niyo mabuti kung paano tayo hinuhubog ng ating Diyos. Ginagamit tayo ng Diyos sa pananalita sa unbeliever. Pero ang sabi ng Panginoon, habang ikaw ay ginagamit ng Diyos, mismong ikaw ay nagiging matalino din sapagkat natututunan mo kung papaano tugunan ang mga taong nagtatanong sa iyo tungkol sa pananampalataya. Mga kapatid, sabi ng unang Pedro, 1 Peter chapter 3 verse 15 ay ganito. Unang Pedro chapter 15 verse 3. Ang sabi po niya, unang Pedro chapter 3 verse 15. At inyong ituring ang pagtiyatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya at sinulatan kayo. Ayon sa kanyang karunungan na binigay ng Diyos, ay sinulatan kayo. Ano yun? Hindi lang ito simpleng karunungan na binigay sa kanya ng Diyos dahil nagbasa siya, kundi pinagyaman siya ng Panginoon sa practical application ng Scripture sa kanyang buhay at ganun din sa pagtuturo nito sa iba. Mga kapatid, meron na siyang kakayahang payuhan ang mga taong ito anuman ng sirkumstansya sa pang-araw-araw nilang buhay. Mga kapatid, hindi lang yon. Kung hindi na ipagpagtanggol niya ang kanyang pananampalataya laban sa mga tao sa loob at labas ng iglesia na nagtuturo ng mali at inililigaw ang buhay ng mga taong ito. Mga kapatid, pansinin ninyo kung paano tumugon si Pablo dun sa paghiwalay sa tamang katuruan. At hindi lang acknowledge yung maling katuruan. Uri ng buhay yon, mga kapatid. Yung klase ng buhay nila ay makasalanan na. Paano yun ang gawa ni Pablo? Kasi nasanay siya sa pamamagitan ng pananalita na merong asin at ang merong biyaya. Mga kapatid, ang problema sa mananampalataya sa ating kapanahunan, wala nang banal at makadiyos na pananalita. Di sila nagmumura, pero hindi mo makita yung grace. Hindi sila nanlalait ng kapwa, pero hindi mo makita yung alat ng asin. Pwede kasing meron kang mabuting pananalita nang wala ang mga bagay na to. Mga kapatid, bakit? Simple lang. Hindi tayo nasanay na puspos ng biyaya at puspos ng asin ng ating pananalita. Kaya wala tayong karunungan paano tayo makikipag-usap sa iba. Mga kapatid, tandaan ninyo ang tinuturo ng Scripture. Sinasabi sa atin ng aklat ng Kolosas, prerequisite sa ating buhay para makatugon tayo sa maling pananampalataya
ay isang pangungusap na puno ng biyaya at puno ng asin. Makasalanan ng mundo, lumulubog pa ito sa mas malalim pang pagkakasala. Nakakatakot kasi mas malawakan na ang kanyang naaabot. Hindi ito nananatili lamang sa isang lugar kung saan ito nagsimula. Mas madali na itong palawakin. May social media na kasi. Pero ano ang dapat natin maging reaksyon? Kailangan ba natin magtago pa sa apat na sulok ng ating tahanan? O magkulong sa ating sarili? Hindi, ang sabi ng Panginoon. Ang reaksyon ng mananampalataya sa isang makasalanang mundo ay dapat isa siyang mananampalataya na mayroong maayos na pananalita. Isang pananalita na puspos ng biyaya ng Diyos sa kanyang pakikipag-usap sa unbeliever. Isang mananampalataya ng kanyang pakikipag-usap sa unbeliever ay puspos na may lasa ng asin. At tandaan natin mga kapatid, na mayroong layunin sa ating pagtuturo sa kanila na mismo tayo bilang mananampalataya ay matuto mula sa ating mga tinuturo sa kanila. Nawa bilang mananampalataya ay patuloy tayong mahamon. Hindi natin dapat itago ang ating sarili. Kagaya nga ng panalangin ng Panginoon sa John 17 sa kanyang mga alagad. Hindi niya ipinanalangin tayo na ilabas sa mundo, kung hindi iligtas sa masama. Magpatuloy tayo na gamitin ng Panginoon sa ating buhay dito sa mundo. Gamitin na tayo bilang channel ng Panginoon ng kaligtasan at ng kanyang kaharian. At nawa tayo bilang mananampalataya ay katagpuan ng Diyos na isang mananampalataya na mayroong pag-ibig sa mga hindi mananampalataya. Tayo manalangin. Ama namin na makapangyarihan at Diyos naming walang hanggan, patnubayan mo po ang aming mga puso at isipan. Tulungan mo po kami na hindi namin pigilan ang aming bibig. Kung hindi, Panginoon, magsalita kami para kay Kristo. Hindi lang, Panginoon, nagsasalita na mayroong intensyon ng kaligtasan at preaching ng gospel, kundi, Panginoon, makita din ng mundo kung ano ang ginawa mo sa amin at kung papaano ang buhay sa iyong kaharian. Nawa, Panginoon, patuloy mo kami ng bigyan ng katalinuhan sa mga bagay na ito. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaya nga din po ng sinabi ng manunulat ng Kolosas, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Dahil tunay nga ang walang ibang halimbawa at pinakamagandang halimbawang dapat tignan, hindi lamang sa pamumuhay na may karunungan, kundi ang pananalita ng may karunungan ay nagmula din sa ating Panginoon. Mabilang tugon po, awitin natin yung More Like the Master, na habang tayo ay nakikipag-usap, nakikitungo sa makasalanang sanlibutan, ay mahayag si Kristo sa atin. More like the Master I would ever be. More of His meekness, more humility, more zeal to labor, more courage to be true, more consecration for work He bids me do. Take down my heart, I would be thine alone. Take down my heart and make it all thy own. Purge me from sin, O Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. More
to bring His kingdom in. More of His Spirit, the wanderer to win. Take thou my heart, I would be thine alone. Take thou my heart, and make it all thy own. Purge me from sin, O Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. More like the Master, I would live and grow. More of His love to others I would show. More self-denial like His in Galilee. More like the Master I long to ever be. Take thou my heart, I would be thine alone. Take thou my heart, and make it all thy own. Purge me from sin, O Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. Salamat po sa awiting yung nagpapaalala sa atin ng buhay na tugma at karapat-dapat sa Ebanghelyong ating tinanggap. Para sa ating pong offering, paikuha na lamang po ang mga sobre sa likod at ilagay po sa ating offering bag. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Awitin natin ang thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Amen. Tayo po ay tumayo. Awitin po natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly home. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ama namin nasa langit, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong pagandang loob na ibinigay sa amin. Bagamat po maulan, ay naroon pa rin ang iyong pagpapala ng pagsamba para sa amin. Kaya nga po, dalangin po namin ang iyong patnubay sa amin, sa aming pag-aaral ng Sunday School. At loobin mo maging papayapa, Panginoon, na maghapong ito. At ma-enjoy namin, Panginoon, ang aming kapahingahan kasama ng aming mga pamilya at ang aming mga pananalangin. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patnubay sa amin, sa aming mga pag-uwi. Dalangin namin, Panginoon, na nawa, mamaya,
pagkatapos ng aming Sunday School ay makauwi kami ng papayapa. Sa iyo po ang lahat ng glory at patuloy mo kaming turuan, O Panginoon, kung paano namin i-adjust ang aming sarili sa patuloy na pakikipag-usap sa aming kapatid na puspos ng biyaya at ng asin, upang sa ganun sa aming pong paglabas, sa aming pakikipag-usap sa mga unbeliever, ay maging sanay na kami at mailagay namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa kanilang harapan na mayroong pananalita tungkol sa iyo. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang biyaya ng ating Amang nasa langit, ang ating pagliligtas ng Panginoong Jesucristo at ang pakitipisan ng Espiritu Santo ay sumati naman lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Makaupo tayo sandali at tayo po ay manahimik at mag-meditate sa salita ng Diyos.